Hello guys, good morning. Good morning. Kagigising ko lang. Yun guys, yung karugtong ng ating kwento. Yun guys, dinala nga ako sa may police station. Tapos guys, nung dinala sa police station guys, ito ang gusto kong alcohol kasi mabang. Nandilala ako sa police station guys, pinapirma nila ako guys doon na kinuha ko yun guys, yung siguro kayo nangingitim ako dahil sa alcohol, no? Nainitan dahil guys na nakaw ko daw yung sing-sing guys. Tapos guys, nung umuwi kami guys, ang daming tao guys nagtinginan, nanood sa amin guys. Parang yung tinginan ng tao guys, parang masamang tao ako guys. Tapos guys, doon sa bahay na yun guys, sa likod no, may simbahan. Nagpray ako doon guys kay God. Sabi ko, God, tulungan niyo po ako. Alam niyo, mabuti po akong bata at hindi ko kayang gawin ang kanilang hindi ko kayang gawin yung kanilang binibintang sa akin. Tapos yun, sabi ko, tulungan niyo po ako. Tapos yun guys, kinagabihan, dumating yung asawa niya guys. Nakita niya guys, na puro pasa ako guys. Sabi, ano nangyari dyan sa bata? Sabi niya ganyan. Kasi ninakaw niya yung sing-sing ko. Anong ninakaw? Hindi ka kasi naghahanap. Sabi nga, nagbibintang ka kagad, sabi. Bibintang ka kagad. Sabi niya ganyan. Nagbibintang ka kagad, sabi niya guys. Di ba sabi niya, nung sinundo kita sa sa trabaho, sabi niya ganyan. Kumain tayo sa labas. Tapos yung yung sing-sing mo, tinago mo dun sa sa bag mo. Nung nag-CR ka, sabi niya, umakyat siya sa taas guys. Doon yung bag niya. Tapos pagdukot niya dun sa loob ng bag, ng bulsa ng bag niya, nandoon nga guys yung sing-sing. Nagpasalamat ako kay Lord, at least guys, wala akong problema, wala akong atraso, diba? Wala akong ginawang kasalanan. Napatunayan na wala akong ginawang kasalanan guys. Yung palang guys, evidence na yung asawa niya. Tapos guys, sabi ng lalaki, kumain ka na ba? Sabi ko, hindi pa po. Hala, kumuha ka na ng plato dyan at umupo ka dito. Eh ako naman guys, sinawantala ko na kumain na ako ng marami guys. Kasi guys, alam ko kinabukasan hindi na ako makakain ng maayos. Kumain na ako nun. Kaya sabi ko guys, pwede na akong lumayas kasi wala naman ako ng atraso guys. Kaya yun, inutos na ako bumili ng ng lugaw ulit sa taas. Sabi nung nagtitinda ng lugaw, napag-isipan mo na pa?
Sabi niya ganyan. Sabi ko, oo, pero paano yung pintuan kasi maingay? Paano ako lalabas? Sabi ko ganyan. Paano ako lalabas? Masyadong maingay ka ako yung pintuan. Masyadong ano yung labi ko guys. Sabi ko pag-aralan ko muna kung paano ako makalabas nang hindi nag-iingay yung pintuan. Sige, sabi malaman ko. Tapos yun. Umalis yung mga tao sa bahay. Tapos ano ko yung pintuan kung paano hindi siya mag-iingay pag binuksan. Ilang beses ko inulit-ulit ng pagbukas, pagsara. Hanggang guys na ano na siya guys. Nakuha ko na yun kung paano siya buksan at isara guys. Tas guys yun, naalaman ko na kung paano siya bubuksan na hindi nag-iingay. Nagpunta ako, sabi ko, oh, alam ko na kung paano. Sige, sabi niya. Sa bukas ng madaling araw, alas 3, hintayin kita doon sa waiting shed. Oh, sige kako. Magdamag ako guys, di natulog. Tapos naligo na ako nung gabi. Tapos nakatingin lang ako sa orasan. Hinihintay ko guys ang oras na pag alas 3. Tapos yun guys, mga alas 2:30 pa lang yun. Ay mga alas 2. Mag-alas 3 yun guys. Nagkumpisa na ako lumabas. Nagbukas ng pinto guys. Tandahan. Tapos pinindot ko na yung guys. Pinindot ko na para pag pinihit ko yun guys. Pag pinihit ko yun guys, ano siya? Pag ginanyan mo guys, na pinid na yun, malalak na yun sa loob. Tapos yung screen naman guys, pinigilan ko na wag din mag-ingay. Hanggang nakalabas ako, dahan-dahan ko na isang insinara. Tapos guys, yung kinilas ko nilagay ko dito, tsaka dito. Tapos guys, tumakbo ako. Kahit ang dilim ng the highway na yun, yung apasilyong yun, nilakad ko, ang dilim-dilim, natatakot nga ako doon guys. Pero nakapikit ako tumakbo ako ng walang ingay, yung parang pinagaan ko yung katawan ko para di marinig yung yabag ng paa ko. Tapos guys, nakarating na ako dun sa hagdanan. Kasi pag ganyan yung hagdanan, ganyan. Pag bumaba ka na sa hagdanan, may pag ganyan pa yan. Dito ako banda guys. Kasi dito banda, sa likod yun. Pag doon naman ako sa kabila, harap ako makikita ng mga Kaya sa likod ako dumaan guys. Doon ako nagtatakbo guys. Tapos guys, nung tumakbo na ako doon guys, nakarating na ako sa waiting shed, naghintay na siya dyan. So, tagal mo naman. So, kung nahirapan pa ako, para ako ano. Tapos yun, wala akong dalang damit na guys, ilang piraso lang nila ko, nasa plastic bag lang. Tapos guys, sumakay na kami ng jeep, puntang Malabon. Tapos guys, umaga na kami nakarating doon sa Malabon guys. Tapos yung pinunta namin guys, yung hipag niya. Sabi niya, mabait na bata yan, masipag yan, sabi niya. Wala kang problemahin dyan. Ikaw huwag kang lalabas dito ng bahay, hindi ka alis dito ka lang sa loob. Huwag kang lalabas kung hindi ka kanila kasama. Nako, yung ganyan. Tapos guys, yung lola, nanay nung yung biyanan niya, mabait, si Mami Puti, tsaka yung tatay, si Lolo Eddie, mabait sila guys. Tapos tumira ako doon sa hipag niya, yung may anak na isang batang lalaki guys. Tapos guys, yun ang babantayan ko, tutulungan ko lang magbantay yung tatay niya, yung kasi guys, tama ko yung bata pag umaalis yung tatay, pag namalingki, sinutusan yun ng asawa niya mamalingki, magluto. Kaya guys, nawaan man ako sa matanda, kaya yung mga
gawain doon sa loob ng bahay ng tinitiran ko. Ginagawa ko na guys, maghugas ng mga plato, maglinis. Tapos sabi ko sa matanda, ako na lang po maglaba, kaya ko naman yan, kunti lang naman yan damit ng bata. Kaya yun, nilaban ko na para hindi naman masyadong mabigat na yung gawain ng matanda. Maghatid na lang siya ng bata kasi na-tricycle pa yun. Di ko naman alam kung saan hinahatid yun kapag na-school yung bata. Tapos pag uwi ng tanghali, kakain lang kami guys. Tapos yung pag patutulogin yung bata ng tanghali, tulog yung dalawang matanda. Kaya minsan ako guys, kasama ko nung lola, nagpunta kami manguha ng kataba, yung mga isdang maliliit sa sapa, ay sa kanal na ganyan namin yung sinasala ko, yung parang may ano ba to, may ba itong sinusot na manipis ng mga babae, stocking. Yun, tag-isa kami ng matanda, ganun. Huli kami lagay sa tabo. Tapos kay hugasan niya yun, lain yun, tapos ilagay niya dun sa mga alaga niyang isda sa aquarium. Minsan naman guys, nangunguha kami ng moss. Yung moss guys, yung yun, yung lumot na nakadikit sa dingding, kinakayas namin ng kutsilyo guys. Kayas namin yun ng kutsilyo. Tapos guys, nilalagay niya yung sa halaman niya guys. Kasi yung taas nilang bahay guys, ang dami niyang halaman. Kung saan sa mga bintana nakalagay. Kasi parang yung pasimanos yun. Bintana niya di ganyan no. Pasimanos, doon niya nakapatong yung mga halaman niya, ang kaganda guys. May mga bonsai. Tapos marami siyang guys ng mga hayop na alaga. May aso, may pusa. Pusa niya may lahi. Tapos guys, may pagong, parang may grotto rin yung nila baba doon sa yung grotto, may paganyan siya dyan, may parang kanal na ganyan, maagos yung tubig, grotto. Tapos may tapos may pagong doon sa grotto, sa tubig na ganun. May mga isda din guys. Tapos guys, nag-umpisa na magkaingay ang mga people sa labas. Kaya minsan guys, gabi ako nagbablog kasi walang taong maingay. Tahimik. Mabuting tao yung mga tiniran ko guys. Sagana sa pagkain. Tapos guys, yung anak ng lola, taong simbahan sila guys, yung mag-asawa tsaka yung pamilya nila, lagi silang nasa simbahan, pero ng mga nag-uopisina sila guys. Tapos yung dalawa niyang anak guys, si Brother Ray tsaka si Sister Dora, sinasama kami guys lagi sa simbahan tuwing Sabado. Tapos guys, tinuturoan niya kaming kumanta sa simbahan, mga kanta ng simbahan guys, tinuturoan nila kami doon magkanta. Tapos guys, kinikwentuhan nila kami ng about sa God tuwing Sabado yun guys. Tapos tinuruan din kami yung mangumunyon, mangumpisal. Tapos kung pwede na kami daw nangumpisal, pwede na kami kumain ng utya pag yung father. Yun, tinuro nila yun sa amin po. Kaya ganun, marunong na kami sa simbahan. Tapos marunong na rin kami ng awit ng simbahan. Kaso ang doon sa San Bartolome guys, maganda yung awit nila doon. Hindi katulad ng narinig ko mga awit, wala sa tono na hindi maintindihan. Kaya guys, maingganyo ka o umawit ng simbahan pag nasa ayos yung kanta. May puti na naman yung hair ko guys. Kaya yun guys, alam mo yung yung nagdala sa akin guys,
hindi ko naman kwento sa kanya na ganun ginawa ng bayaw ko guys. Kinunan niya na naman pala yung guys ng ng 6 months na sahod ko. Kaya sabi niya, oh wala kang sasahurin kasi kinuha na ni ate sabi ngayon kasi may babayaran daw dun sa sa amo mong tinirahan, utang ka daw. Oh, wala naman po eh, sabing ganyan. Tapos sa sumunod naman, naka 6 months na ako guys, nagpunta na naman siya, nangunguha na naman siya ng pera. Sabi daw, dumating daw yung bayaw ko. Sabi daw ng bayaw ko, pag di daw ako nagbigay, sabi ng ate ko daw guys, bubugbugin daw ako. Kaya nagbigay na naman siya guys ng pera. Kaya wala na naman guys ako natikuha na pera. Pero guys, hindi naman ako nagugutuman ng mga panahon na guys, kasi kung ano mang kinakain ng mga tao ron guys, yun naman din pinapakain sa akin. Gatas pa nga guys pinapainom sa akin nung kasi sobrang payat ko daw. Kaya pinainom ako ng gatas. Sa bagay yun din naman guys iniinom ng bata, yung tintirang kong mama ng bata tsaka ako guys, gatas kaming tatlo. Kami lang tatlo doon sa bahay paggabi, tapos pag umaga naman yung lolo naman kasama namin tsaka yung bata. Tapos minsan sabi ng lula, samahan mo ko, punta tayo simbahan, magsimba tayo. O sama naman ako guys sa magsimba. Alam mo guys, yung si God, dahil childs of God nga tayo, may ginagawa si God na instrumento para mapabuti tayo guys, maging mabuti tayong tao. Marami siyang pinadadalang tao na instrumento ba, para hindi ako mapasama. Katulad yun dati guys, yung kaibigan kong ate doon sa di nga ako guys nakapagpaalam guys sa kanya kasi nasa trabaho siya. Hindi ko nasabi sa kanya na ate, aalis ako. Sa bagay mabuti na yun, ganyan diba. Nasabi ko sa kanya yung nakita na yung singsing nakatago lang pala sa bag, sayong ganyan sa ate. At least yun guys, nung nasabi ko yun guys, at least na yun, meron na akong witness na isa tsaka yung asawa ng kahit sabihin habulin niya ako guys, nung dati kong tinitira na ganto ganyan, wala akong atraso, siya pa ang may atraso sa akin, diba guys. Kaya si God na lang nagbahala doon, let go ko lang yung kay God, dahil si God lang naman ang sumbungan ko eh. Si God ang healer ko, siya rin ang protector ko sa lahat ng oras. Alam mo guys, kailangan tayo mag-aral din tayo, maging matalino tayo guys about sa case, para alam natin depensa ang sarili natin, para alam natin proteksyonan ang ating sarili, malaman natin ang mga karapatan natin bilang isang babae, bilang isang bata. Kaya dapat na maging matalino tayo tungkol sa mga ganyan. Kaya lagi ako minsan nanonood ng about sa yung mga ipaglaban mo, yung mga ganon, yung may mga attorney, kasi pinapanood ko yung mga cases ba, para may matutunan ako, diba. Dapat maalaman natin lahat ang mga karapatan natin bilang isang tao. Kaya itong kwento ko guys, kung paano ba nag-suffer ang isang bata, o kung paano niya nalampasan ang pagsubok na kinaharap niya, diba. Basta lagi lang tayo guys tawag kay God, kasi nothing impossible to God.
love niya tayo, i-help niya tayo. Oh guys, I love you. Sa next episode natin guys, yung ano naman, yung pumunta naman tayo sa Makati naman tayo pupunta guys. Thanks, magka-adventure tayo sa Makati. Goodbye, love you, thank you for my watching.